There's just 24 of you. Get your act together. Focus. Okay? Focus on your work. Alright? Kaya lang, ang nangyayari ngayon, nagkakaproblema, nadadamay yung entire Senate. Di ba? Katulad ngayon, binanatan, ito, literal, binabanatan na ni Romualdez ang Senate. 24 lang kayo. Tapos, ang gulo-gulo nyo pa. O, kami, ayos kami. Eh, syempre, madami. Laki ng MOOE. Hindi. Etong nagiging out of control na. Sa tingin ko ito yung nagiging out of control na medyo dahil sa bangayang ganyan, sa chismisan, alam mo naman, medyo inis din ng Senate pagka sila nasasagasaan, ma-pride din ng Senate eh. Kaya kita nyo naman ngayon, wala na. Medyo out of hand na yung awayan din. And stop hitting on Congress. And maintain parliamentary courtesy. Lest 300 congressmen start picking on, well, the delays that you have caused. Sila na ngayon na nagde-delay daw. Pambihira, oo. Sila na nagde-delay. In legislation. Okay? Sinabi yan ni Romualdez matapos patuloy na akusahan ng mga senador ang Kamara bilang nasa likod ng isinasagawang pagkalap ng pirma para maamyendahan ang saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Isinantabi pa ng Senado ang resolusyon para sa pag-upo ng Kongreso bilang Constituent Assembly para baguhin ang ilang economic provisions lamang ng konstitusyon habang patuloy na umuusad daw ang People's Initiative. Sabi ni Romualdez, ganito rin ang nangyayari noon. Lahat ng mga House of Representatives nakapasa ng mga resolutions to revisit the charter. Pero nagugulat po ako pagka na-transmit na sa Senate, parating dead on arrival, parang ayaw pag-uusapan. And I believe it has never been the intention of the Philippine Constitution to arrogate unto a few senators the veto power, particularly a veto power to stop any discussion on charter amendments. Sinulatan din ni Romualdez kahapon si Senate President Juan Miguel Zubiri para ulitin ang suporta ng Kamara sa bersyon ng Senado sa resolution of both Houses 6. Just to assure him to assuage any hurt feelings that they have been suffering because nakikita mo medyo na yung senador kung ano ang mga sinasabi pero huwag na natin patulan. Idiniin ng Speaker na ang People's Initiative ay isa sa 3 paraang nakasaad sa konstitusyon para maamyendahan ang konstitusyon. Eto, tanong lang, kasi may mga humihirit di ba, bakit ba kayo galit na galit sa PI, sa People's Initiative? Bakit ba, ano naman yan nasa batas naman natin yan. To change the Constitution, isa yan sa mga option. PI, People's Initiative. Tama naman kayo. Actually, talaga naman nasa batas yan. Ang sa tingin ng taong bayan o sa tingin namin na wala sa batas ay yung paraan ng pagkuha ng People's Initiative. Anong ibig sabihin? Kasi ang People's Initiative, sa pangalan at pangalan pa lang, initiative ng taong bayan. Hindi dahil ginagamit ang pagiging mahirap ng mga Pilipino at bibigyan mo ng pera para mapuwersa silang pumirma. Hindi yung what, it's the how. Ano ibig sabihin nun? Hindi yung what, meaning hindi yung People's Initiative, it's how nila kinukuha yung People's Initiative. Yung proseso ang mali. Yung style ng pagbayad, yan naman ay literal. Marami yung nagre-reklamo dyan. Sa akin yan, dami nagpapadali ng mga nila na pinwersa lang sila, wala silang choice kasi hindi naman talaga pinaliwanag, basta lang pumirma. Yun yung inireklamo natin dito. Manipulation sa mga Pilipino or maybe hindi lang manipulation, using yung pagiging mahirap, di ba? Siyempre mga Pilipino sa hirap ng buhay, sa mahal ng bilihin, wala silang
di naman mapupuno yan. Pirma na lang tayo, may 1,000 tayo. Di ba? Oh, yung iba pa sinasabi, pag di ka pumirma, wala kang ayuda. O syempre, ikaw naman, pipirma ka. Kasi meron ako talaga mga kilala na nakatira sa mga talagang sinasabi nila, uy, alam mo sir, talagang yung dito sa barangay namin. Talagang sinabi sa amin, ayuda daw to. Kahit iba'y nakasulat, ayuda daw. Ganun talaga literal eh. So sila naman, ayaw naman nilang mawala ng ayuda kasi tinatakot sila eh. Pag hindi kayo pumirma dito, sa susunod na mamimigay ang ayuda ang gobyerno, wala kayo. O paano yun? O edi pirma kayo. Yun yung sinasabi naming mali. Konstitusyon. Wala raw nakalagay roon na may kapangyarihan ng 24 na senador na kontrahin ang gusto ng taong bayan. Imbes daw na kung ano-anong multo sa tiyatsa ang nakikita ng Senado, ang tutukan na lang daw nila ay ang pagpapasa ng mga batas. Tutukan na nila yung trabaho nila. Parating inaano tayo porque tapos na yung trabaho natin eh. Kadugay. Demonyo, no? Itsura pa lang, Alam mo, may hawig siya kay Joker, ha? Kalaban ni Batman. Tapos na daw ang trabaho nila. Ngi. Sige nga, ano napasa nyo? Buti pa nga ang Senate. Nakakakita kami ng mga Senate hearing eh. Sa inyo, wala. Wala tayong pakialam sa PI. Yung PI, trabaho na yan ng taong bayan. Yung mga congressman at yung mga senador, trabahuin natin yung legislation. Oo nga. Tabawin nyo nga. Bakit ginagawa ninyo? Ba't di kayo nagtatrabaho? Ba't inuuna ninyong utusan yung mga congressman na asikasuhin yan? Ikaw talaga, diloloko mo kami, brad eh. Sinabi ng kanyang pinsang si Senator Amy Marcos na si Romualdez Umano ang nasa likod ng pamimigay ng 20 million pesos sa bawat legislative district para isulong ang People's Initiative. And that is baseless. Siguro, kausapin mo na lang siya. Nagmamarites siguro, nakikinig sa mga marites. I'd like her to prove it and she has the proper means and the ways she can go to whatever court or agency, the COMELEC, let her prove it. Kasi maraming marites nang lumalabas yan sa Senate eh. Tinanong din si Romualdez single sa pahayag ni Vice Grabe, marami daw. Senate, paano ba yan? Mga senador, ang banat sa inyo ni Romualdez, marami daw sa inyong marites. President Ano masasabi nyo? Sige nga. Tingnan ko nga kung may tapang itong presidente ng Senado na si Zubiri. Wala pala kayo. Puro daw kayo mga chismosa. Wala kayo pinagkaiba sa puting ahas. Puro pala kayo mga chismosa. Sige, Senate, sagot! Para masaya. Sagutin nyo. Hindi, inaapi kayo, di ba? Hawakan mo nga si tenga. Hawakan mo nga. Pumapalag na si mukhang marami na siyang ipon Brian Flamino, boss, pwede po bang sipain si Tambayan ni PBBM? Actually, pwede. Kasi alam nyo, talaga yan? Matik yan sa Congress. Kung sino ang i-anoint ng presidente, yun talaga nagiging speaker. Totoo po yan. Kaya lang kasi, may narinig ako eh. Si Gloria, na daw talaga, retired na sa gusto niya maging speaker. Na siya, hindi na siya yung There was, eto personal ko narinig to sa mga congressman. There was an attempt, not by Gloria, okay? There was an attempt from congressmen convincing Gloria to fight si Romualdez sa speakership. Itong ang nangyaring mga gulo nung nung bigla na praningho itong si Romualdez. Meron talaga. They were trying to convince Gloria na tapatan si Romualdez.
Si Gloria mismo nagsabing, hindi na, okay na ako, I'm good. Gusto ko na lang maging congressman. Gusto niya tahimik na lang. Kaya nga ngayon, parang wala akong nakikita na pwedeng tumapat kay Romualdez. Yung clout, wala eh. At syempre, ito si Romualdez, ginagamit niya talaga yung pagiging pinsan niya. So, unless the President Marcos would lift a finger para matanggal yung pinsan niya, wala mangyayari. Ang problema, wala eh. Sino ba? Si Pulong, malabo. Sa tingin mo kukunin siya ni Marcos, si Pulong? Imposible. I don't think so. So talagang, kaya nga hindi ba yung mga bulong-bulungan na gustong patakbuhin si BP Sara sa Congress? Yun ang posible. Tapos sabihin ni PBBM na, eto, ikaw maging speaker. Yun! Pwede yun. Kayang-kayang sipain si Romualdez. Pero this time, parang wala. I don't think so. Wala. Sara Duterte tungkol sa kanilang relasyon. As my Vice President, as my Secretary of Education, she has my full support. I don't know what I have said or done to attack her. Please identify those actuations, if any. Kung nakikinig siya sa mga marites o kung kaninong senadora dyan. Ako, Senadora Marites. So sinasabi niya, Marites ka, I me. Si Rafi kaya yan. Hindi naman senador. Hindi naman congressman si Rafi. Wala nang posibilidad na bababa sa Congress si Rafi. Bakit ba siya nasuggest yung mga ganyan? Ano ba yan? Nakaka-stress yung ganyang klaseng comment. Pwede ba? Parang awa naman. Ini-stress niyo ako eh. It's up to her, but miski paano, may pinagsamahan din dati. Sa totoo lang po, namimiss ko siya kasi dati marati kami magkasama. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng bise tungkol dito. Ay nako, ayun na nga. So, all out war na ito. All out war. Meron akong basang pangalan dyan. At meron akong kaya. Dali. Iniisip ko kung sasabihin ko. Wag na. Mahirap. Ay, nako. Anyway, eto na nga. Si Erwin Tulfo malabo. Magkaibigan sila eh, di ba? Kaya imposible yan. Imposible. Ay, nako. Anyway, eto. Ay. Kaya abangan natin yung sagot ng Senado. Ang saya yan. Ang saya. Tingnan natin yung tapang ng Senado. Kasi ngayon, lumaban to, di ba? Lumaban si Romualdez, pumapalag na, oh. Go, 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 laban na yan. Oh, tapos tingnan natin ngayon itong mga senador. Yeah?